Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, ngayong araw po ng Huwebes, sinalubong tayo ni Karen Aistrup ng isang napakagandang song ngayong hapon na to. So, rotation po sila ng mga singing queen, si Karen, minsan si Raisa May, sa dance naman yan. So, maganda po ang ginagawa ng TBJ Production dahil talaga namang lahat nabibigyan po ng exposure dito po sa stage ng Itbulaga. So, si Ryan Agoncillo po mga Kadabarkads, nandito ulit sa studio kasama si Maine Mendoza, Raisa May, Karen at ng TBJ. So, si Maine at Raisa May nga po ang sumalang sa therapy kasi si Paulo Ballesteros po ay nandirito na sa Sugod Bahay mga kapatid. Kompleto na po ang Jowa Pau. And speaking of Sugod Bahay mga kapatid, andirito po sila sa Barangay Pio del Pilar, Makati City. And 800 plus po ang nagpa-register ng mga Dabarkads natin para makasali sa programa po ng Itbulaga. At alam nyo po ba mga Kadabarkads, meron pong bisita dito sa studio ng Itbulaga. Not one, but two mga Kadabarkads na bagets. Walang iba kundi po ang anak ni Bossing Vic Soto na si Baby Mochi and syempre si Baby Tali. So, ang bilis lang po ng panahon mga Kadabarkads. Dati, parang kailan lang, 'di ba? Kakaanak lang po ni Ma'am Pauline Luna Soto. Ngayon, naglalakad na si Baby Mochi. Tunay nga naman na napakabilis po ng panahon. Kaya sabi nga nila, pag may baby ka na ganito, enjoyin nyo na kasi sa paglipas ng panahon, syempre, may kanya-kanya na po yung buhay. And speaking of Bossing Vic Soto pala mga Kadabarkads, sa mga hindi pa po nakakapanood ng update natin tungkol sa ni-reveal ni Dina Bonnevie kay Bossing Vic Soto at kay Oyo Boy Soto, nako, panoorin nyo na po yun. Tungkol lang naman po yun mga Kadabarkads sa desisyon ni Bossing Vic Soto na ibigay na ang mana nitong si Oyo Boy. So, ang tanong ay bakit kaya napagdesisyonan ni Bossing Vic na ibigay na ang mana nito? So, ang kasagutan nandoon po sa unang update natin kaninang umaga. Marahil marami pong nagtatanong sa inyo mga Kadabarkads kung bakit walang Miles Ocampo sa Itbulaga ngayong araw po ng Huwebes. Eto na naman tayo no? Ang dami na naman po kasing nagtatanong sa live chat ng Itbulaga kung bakit wala si Miles Ocampo ngayong araw na to. So, di ba po mga Kadabarkads, kagabi nagkaroon po ng party ang Itbulaga kasama ang Dabarkads at ang mga butihin nating advertisers ng naturang programa. So, present po doon si Miles Ocampo. So, inabot po yon ng gabi. Meron ako mga nababasa mga Kadabarkads na kaya daw wala si Miles Ocampo dito sa Itbulaga ngayong araw. May commitment po sa kanyang mga project. Meron kasing mga nag-aalala kay Miles Ocampo every time na ito ay nawawala sa Itbulaga. Para bang kinakabahan sila? Bakit wala si Miles? Baka tinanggal na, kesyo ganto, kesyo ganyan. So si Miles po, hindi po yan tatanggalin sa Itbulaga dahil napakalaki po ng kanyang potential. And alam naman natin po yan. Kaya sa mga naghahanap ngayong araw kay Miles Ocampo, may commitment po mga Kadabarkads sa kanyang project. So, kung inyong natatandaan mga Kadabarkads, meron tayong nabasang write-ups na may offer daw po na high-budget teleserye para po kay Miles Ocampo. Ewan ko nga lang kung tatanggapin po niya ang nasabing offer. Samantalang pag-usapan naman natin itong binahagi po ng TBJ na page. So, ito po yung kaganapan kagabi. Ito lang naman at plinex po nila yung mga gulay, mga condiments na andirito po sa Itbulaga Studio. Talagang healthy, mga Kadabarkads, ang naging team ng party po ng Itbulaga kagabi. Sabi nga dito, road to 50 na Itbulaga, kaya dapat always healthy and happy dahil dyan open na
ang EB Market para sa ating mga advertisers. Take home all you want po. Maraming salamat mga Dabbercads at pinagpiestahan po yan kagabi ng mga butihin nating advertisers. Talagang may pa-take home pa sila ha. Nag-enjoy na sila sa Itbulaga show. Tapos nakakain sila at may pa-take home pa ng mga gulay. Talaga naman ang Itbulaga sobrang magmahal sa mga advertisers po nila. So ito ay pag-give back ng pasasalamat, ng pagmamahal sa pagtitiwala ng mga advertisers na yan. Samantalang isang Itbulaga host naman po ang nakuha ang isang malaking advertiser. Nakuha po niya mga Dabbercads, no? Ang isang brand. Walang iba kundi po ang Wellrest PH po na kung saan ay pinopromote nga po ni Jose Manalo and syempre ng kanyang may bahay na si Mary Jean Maranan itong remote control head and foot elevation. So ito po ay isang smart mattress na ginagamitan po mga Dabbercads ng remote control. So may pipindutin lang kayo doon, tataas na po yung may uluhan ninyo doon, then ganun din po sa may footrest ninyo mga Dabbercads. So pwede siyang maging pwede siyang maging sofa bed habang nagnunood kayo, 'di ba? Super relax. So congratulations dito kay Jose Manalo and syempre kay Dabbercads Mary Jean Maranan sa bagong endorsement. Samantalang pag-usapan naman natin mga Dabbercads ang guidelines para po sa ultimate fan meet and greet experience ninyo. Para po ito makita ninyo si Atasha Mulak at ang Bajin News The Series Cast. Sabi nga dito ng Viva One, the cheat code is here. Ito na ang guidelines para sa ultimate fan meet and greet experience nyo. Not following instruction is a no-go, so make sure to secure your tickets through Robinson's Movie World website. Ayan, may link po sila dyan na inilagay. Bajin News The Series Red Carpet Premiere po ha, happening July 15, 7 p.m. sa Robinson's Galleria Cinema 4. And eto nga po yung guidelines sa fan meet and greet. Only those who purchase tickets of Bajin News The Series Red Carpet Premiere are eligible for the meet and greet. The artist will sit behind the long table throughout the meet and greet. Only high five is allowed during the meet and greet. The meet and greet shall commence after the screening. So 5 lang ata mga Dabbercads nako, kaya kayo bilis-bilisan nyo na nang sa ganon mamit ninyo si Atasha Mulak. Samantalang isang noontime show nga po mga Dabbercads ang nagkaroon ng aberya sa eroplano. Sinong noontime host yan? Walang iba kundi po si Kim Chu. Sabi niya nakaka-O to the M to the G moment. Our plane playful going to Butuan had to turn back to Manila just 10 to 15 minutes after takeoff due to a technical issue. Mid-air, I found myself low-key panicking. So, nagpanic siya. My mind racing even looking for seat 11A. I tried to stay calm, pray hard, and thankfully we landed safely. What a morning back in Manila. So, grabe po kasi yung 11A. Parang ito ata yung pinaka-safest na seat dito po sa airplane. Kasi kung inyo matatandaan, meron pong mga bali-balita tungkol dyan. And mabuti na lamang po, safe na nakalanded itong si Kim Chu kasama po si Paolo Abilino. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta.